Araw-araw ay humaharap tayo sa iba't ibang pagpipili. Paggising pa lamang sa umaga, pinipili natin kung tayo ba ay babangon o hindi. Pagpunta natin sa banyo, iisipin pa natin kung tayo ay maliligo o hindi. At pagpapalit ng damit, pipili tayo kung ano ang kulay, kung ano ang itsura, at ano ang bagay na ating susuotin. From the start of the morning until noontime and up to the midnight, mula umaga hanggang gabi at bago tayo matulog, nagdedesisyon tayo. Minsan pa nga kahit sa panaginip, kailangan nating magdesisyon. At sa maraming pagkakataon, napakahirap gumawa ng desisyon. Lalong-lalo na kung hindi natin alam kung ano ang mangyayari bilang bunga ng ating desisyon. Ngayon pong umaga sa atin pong devotion, titingnan po natin ang maling daan ayon sa kawikaan. Maraming mga tao sa ating kasaysayan ang nag-ambag ng napakaraming bagay. Iba'y kapaki-pakidabang, subalit ang iba ay hindi. Katulad na lamang ni Thomas Edison na mayroong more or less 1,030 patents of inventions na naging kapaki-pakinabang sa ating lahat. Because of him, nakakapanood tayo ng television. Because of him, maliwanag ang ating bahay. Makikita natin sa larawang ito ang dalawang tao. Yung isa ay si Dashrath Manjhi, isa pong Indian na nakatira sa Galaur village. At yung isa namang nasa ibaba ay kilalang kilala natin na si Adolf Hitler. Ito pong si Dashrath Manjhi ay isang mahirap na tao. Isa po siyang miner. Ang kanila pong village ay 44 miles mula po sa pinakamalapit na hospital. Isang araw ay naglalakad po ang kanyang asawa ng buntis at hindi ho sa inaasahan ay nadulas. Kaya umuwi po ito pong si Dashrath Manjhi at dinala po ang kanyang asawa na kinakailangan niyang maglakad ng 44 miles patungo sa pinakamalapit na ospital. And to cut the very long story short, pagdating po nila sa hospital, patay na ang kanya pong may bahay. Ito po'y kanyang lubos na ikinalungkot, kaya ang kanyang naging desisyon, ipagbili ang kanyang kaunting yaman, bumili ng pala, ng piko, panghukay, upang butasin at gumawa ng kalsada mula sa kanilang village papunta sa hospital. Maraming mga tao ang nag-isip na siya'y nababaliw. Maging ang kanyang biyanan ay naging masidhi niyang kritiko sa kanyang ginagawa. Subalit hindi siya tumigil, naghukay, nagtrabaho, at nagpunyagi sa bandang huli. After 22 years, natapos niya ang kanyang project at nagkaroon ng kalsada mula sa kanilang village patungo doon sa ospital na iyon na ang dati 44 miles, ngayon 4 miles na lamang ang kailangan lakarin ng mga taga-village papunta doon sa hospital. Isipin natin mga kapatid, 22 years, pero ang legacy, ang impact na ginawa niya sa village na iyon ay aalalahanin ng kanyang mga kababayan hanggat sila ay nabubuhay. Sa kabilang banday makikita din naman natin, ito pong isang individual, si Adolf Hitler, na kumintal ng isang kasaysayan sa atin pong siglo. Isang masama, isang hindi magandang kasaysayan na hanggang sa ngayon ay inaalala natin. He killed 6 million Jews at marahil ay hindi ko na kinakailangan pang idetalye ang lahat ng kanyang mga ginawa. Kakaiba ang impact na ginawa ng dalawang taong ito. At isang aral ang matututunan po natin sa dalawang ito. Bawat decision making natin ay merong kaakibat na resulta. In every decision that we make, there is always a consequence. Malaya tayo upang magdesisyon sa kung ano man ang gusto natin. Subalit hindi na natin kontrolado kung ano man ang magiging resulta ng ating desisyon. Kaya nga po sa devotion na ito mga kapatid, I just like to share. Ito pong sinabi ng Bible sa Book of Proverbs chapter 14 verse 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ayon sa English, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. May 4 po akong bagay na nais nating mapansin sa talata pong ito. 4 na bagay na atin pong kapupulutan sa paggabay sa atin pong mga decision making. Unang bagay, ang daang ito ay nag-exist. Ang sabi ng Biblia, there is a way. Now, naalala ko po sa puntong ito, yung tinatawag po nating mga landmines. Inilalagay ng mga sundalong kaaway ang landmines upang ikaw ay ipahamak bilang kalaban nila. Hindi alam ng mga sundalong kalaban kung meron
o walang landmine doon sa isang lugar. At ang resulta nito is death or destruction or injury. Hinggil sa bagay na ito, sinasabi sa atin ng Kawikaan that there is such a way. Nag-i-exist ang daan na iyon. At kinakailangan nating mag-ingat nang sa gayon hindi natin maapakan ang landmine na ito. This is a word of warning para sa atin pong lahat. Or else, we might be mistaken on stepping on this way and find ourselves being distracted at the end of it. Pangalawang bagay na nais kong mapansin po natin dito, ang daang ito ay tila matuwid. Ito'y sa paningin ng tao. Pansinin po natin yung salitang tila o sa English, it seems right. Na sa ating paningin, because of our biases, because of the imperfections ng ating mga points of view, makikita natin na akala natin itong mga bagay na ito ay tama. Pero hindi pala. Ang totoo nito, ganyan din po ang nangyari kay Adan at kay Eva. Nakita ni Eva na ang prutas ay kaiga-igayang kainin. Ito po yung nakakatuksong kainin. At ganyan po ang pinapakita sa atin ng dyablo. Ipakikita ng dyablo ang mga bagay na magaganda. Hindi pakikita ng dyablo ang mga bagay na pangit o nakakadiri. Sapagkat sino ba naman pipili ng mga bagay na iyon? Ipipresent sa atin ng dyablo ang kaaya-ayang bagay nang sa gayon tayo ay matukso upang gawin o upang sunggaban ang mga bagay na mali. Kaya nga napakahalaga sa punto pong ito mga kapatid na huwag umasa sa ating sariling paningin. Hayaan natin ang Panginoon na magsabi sa atin kung papaano natin titingnan ang mga bagay na ito. Katulad ni David na siya'y minsan namamasyal doon sa tuktok ng kanyang tore at meron siyang nakitang tila ba maganda. Pero alam naman natin kung ano ang nangyari kay David at sa naging resulta ng kanyang desisyon tungkol kay Bathsheba. So tayo po mga kapatid ay mag-iingat sa mga bagay na tila ba maganda sa ating mga paningin sapagkat hindi natin alam na ito po ay magdudulot sa atin ng mapait na bunga pagdating ng huli. Pangatlong bagay na nais ko pong mapansin natin. Sa huli, mapapagtanto na mali ang daang ito. Wala pa yata akong nakitang tao na nagsisi sa umpisa. Lahat na nagsisisi ay sa huli. Kaya napakahalagang tandaan na ang daang ito ay nasa huli ang pagsisisi. At ikaapat, ang daang ito ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. Pero bakit nga ba tayong mga tao, minsan, kung ano yung mali, siya yung ating sinusunggaban. Kahit na alam natin na sa dulo nito, ay mayroong mapait na mga bagay na mangyayari. Bakit ba mayroong mga broken families? One of the reasons is a wrong decision at the beginning of the story. Bakit ba may mga taong nakakapagsabi na sana ganito ang ginawa ko noon? Sana hindi ko na lang ito pinili. Sana ay pinag-isipan ko ang mga bagay na aking ginawang desisyon. Kaakibat po ng ating pag-aaral ngayon, nais ko pong mag-iwan ng mga verses from the book of Proverbs na siyang magiging gabay natin upang tayo ay makaiwas sa mga maling desisyon na ito. Una, matatagpuan po natin ang talata sa Kawikaan Kabanata 2, ang talata po 1. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin, at tulad ng ginto na iyong miminahin. Dalawang salita ang akin pong binigyan ng highlight dito. Unang-una yung pong salitang pakikinig. Yan ay makikita natin sa talatang 1 at talatang 2. Napakahalaga po sa isang tao na kahit nasabihin nating alam na ang maraming mga bagay, may isa pa ring tinig na labas sa kanya, na magpapaalala sa kanya at magsasabi na mali ang kanyang ginagawa. Huwag nating kalilimutan mga kapatid na lahat tayo ay may mga blind sides. At kahit pasabihin na tayo matalino at mayroong pinag-aralan, may mga pagkakataon pa rin na kinakailangan natin ang isang tinig na labas sa atin upang magpaalala sa ating mga maling desisyon. Pangalawang bagay na nais ko pong mapansin natin dito ay yung kung papaano natin hahanapin ang karunungan. Ito daw po ay hinahanap. Kagaya po ng paghahanap natin ng ginto, ng mga precious gems, ng mga silver. Ganyan po hinahanap ang karunungan na siyang magiging giya natin sa buhay na ito. Pansinin po ninyo mga kapatid, ang mga basura
Ang mga kalat, nandyan lang yan sa paligid. Pakalat-kalat, madaling makita. Pero ang mga precious gems and precious stones, kailangan mong maghirap to dig deeper upang ito ay makita. Hanapin daw niya natin ang karunungan sa gayumpong paraan. Pangalawang talata na nais ko pong iwanan ngayon ay ang Kawikaan, Kabanata 11, ang talata po ay 14. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Napakarami nating mga kaibigan, pastor, mga kasama sa simbahan, magulang, mga kapatid sa Panginoon, mga kapatid natin sa laman, mga matatanda. Maaari natin silang tanungin sapagkat sila ay may wisdom na marahil ay hindi natin alam. Makapagbibigay sila sa atin ng payo. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, ang payo po ng nakararami ay may katagumpayan na tiyak. Yan po ang pangako sa atin ng Bible. At panghuli, ito po ang sabi ng Biblia sa Kawikaan, Kabanata 15, ang talata po ay 22. Ang isang balak na mabilis ay di pa pakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang sabi nga ng isang kasabihan, haste makes waste. Huwag masyadong magmadali. Maraming mga bagay ang nasasayang kapag tayo ay nagmamadali. Kapag nagmadali kang mag-asawa, hindi ka na nag-isip, masyado mong pinabilis ang lahat ng mga bagay, marahil ay matututo ka sa huli. Makita mo at marirealize mo na mali pala ang akin naging desisyon. Dahil hindi mo ito pinag-isipan. Masyado kang nagmadali. Kung may isang material na bagay na gusto mong ma-acquire, gusto mong ikaw ay magkaroon, kinakailangan ito'y pag-isipan mong mabuti. Sapagkat may mga bagay na kapag ka nagdesisyon ka na, hindi mo na maaaring ibalik pa. Lalong-lalo na ang mga oras at panahon. Ang oras at panahon ay hindi mo na maaaring maibalik pa. Kaya nga po ipinapayo sa atin ang talatang ito na magplano. At kaakibat po ng plano ay panahon na ikaw ay mag-iisip. Mahabang panahon na pag-iisip. Most especially sa mga important and crucial decisions of your life. Katulad ng pag-aasawa. Katulad ng paglilingkod sa Panginoon. Katulad ng karera mo sa buhay. At iba't iba pang mga bagay na mahalaga sa buhay ng tao. Mga kapatid, nawa itong mga talatang ito ay nagbigay sa atin ng enlightenment patungkol sa pagdedesisyon po natin sa buhay na ito. Naway na pagpala po kayo ng Panginoon sa mensaheng ito sa atin ng Biblia. Tayo po'y manalangin. Amang Manal, nagpapasalamat po kami sa wisdom ay binigay niyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga sulat ni Solomon. Inyo pong pagpapalain, Panginoon, ang mga nakinig. Sa buong maghapong ito, gagabayan niyo po sila, Ama. Ang lahat na ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magandang araw sa inyong lahat.